Dakila't makapangyarihang Diyos, sa huling bahagi ng aming pag-uusapan sa darating oras, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos ninyo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng 3 araw na gawain ito, alam namin meron kayong ipinahayag sa amin. Hindi po kami ng mga tumayo ang mahalaga. Ang mahalaga ay maipahayag po namin na may katapatan, may sinseridad sa aming puso, yung mga bagay na nais ninyong makita namin doon sa inyong vision. Sapagkat ang G12 ay hindi po kanino man, kundi yung vision na to win souls and make disciples ay sa inyo po nagmula. At nais po ninyo na ang bawat mananampalataya, bawat disipulo po ninyo, kami ay maging bahagi dito po sa mandatong ito nagmumula sa aming Panginoon Jesucristo. Iyan po ninyo na sa huling mga sandali ng aming pagsasama, patuloy kaming magkaroon ng alam, ng kaliwanagan, at magkaroon kami ng isang desisyon na kami ay magkaisa, sama-samang kumikilos para sa pagtataas ng inyong pangalan at pagpapahayag ng mabuting balita dahil sa aming mga patotoo at kabaguhan ng buhay na aming pong naranasan at mararanasan habang kami ay sumusulong dito po sa pangitain ito. Kaya nga inaangkin po namin ang patuloy na pagtatagumpay ng aming pong mga personal na buhay, pagtatagumpay sa aming pamilya, pagtatagumpay sa mga iglesyang aming kinabibilangan, sa komunidad na aming kinabibilangan dito po sa lalawigan ng Cavite, at patuloy nawa na kung paanong nagsimula ang revolusyon ng Pilipinas dito po sa Cavite upang magkaroon ng kalayaan. Nagsimula din po ang revolusyon ng aming pong alam sa paghihikayat ng mga kaluluwa upang ang inyong pangitain para sa Pilipinas ay magkaroon po ng katuparan. Salamat, Panginoon, sa mga lalaki at babaeng inyong ititindig upang sa pamamagitan ng amin pong pakikiisa at pagtatapat sa inyong pagkilos at sa inyong kapangyarihang ipagkakatiwala sa amin, lahat po kami ay magtatagumpay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Naalala ko lang ho nung huling araw nung aming downloading sa Forton Isabela, yung kinakwento po ni Pastor Ver na isang pastor na nagtanong sa kanya, Metodista ka ba? At mukhang nung unang session, unang lesson na siya nagsasalita, hindi tumitingin yung pastor na yan. At talagang kina-question pa yung ilang mga nile-lecture niya. Pero matapos po yung araw ng downloading, nagkaroon kami ng picture taking. At alam niyo, yun yung umaakap kay Pastor Ver. Kaya tuwan-tuwa ho ako dahil alam ko nagkaroon ng transformation at naging maliwanag yung vision ng Panginoon doon sa ating mga manggagawa doon sa Forton Isabela. Nung nandun naman ho kami sa, o doon din ho, sa Forton, marami kami karanasan doon eh. Meron kong isang babae lumapit sa akin na sabi, parang pamilyar ho kayo sa akin, sabi sa akin. Meron ho ba kayong program sa television? Kung dating ko doon sa tanong na para akong artista. Sabi ko, wala ho. Pero nakita ko na kayo sa TV. Sabi ko, imposible ho yun. Hindi ho ako napupunta ko sa anumang television program. Pero parang kamukha ninyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, salamat ho kung may kamukha ho pala ako. Tapos noon, magkasama kami ni Pastor Ver. Noon na naglalakad. Sabi ko, baka ang mas familiar ko sa inyo ay si Pastor Ver. Yan ho, nasa TV. Saan ho? Sabi ko, sa Wow Mali. Kaya sabi niya, hindi ho ba kayo yung laging kasama ni sa Wow Mali? Sabi niya, sino ho? Si Joey De Leon. Ako daw si Joey De Leon. Kaya pag magkasama kami, medyo tinitingnan ko, baka tingin sa akin, si Joey De Leon. Anyway, so, isang bagay ho na nakatutuwa dito sa mga downloading na ginagawa ho namin. Kasi bakit daw downloading? Sabi na ipinababa kasi yung vision. At dahil doon, totoo din naman ginawa ko namin totoo yung downloading. Dahil pag binigay ninyo yung inyong USB, magda-download ho kayo ng mga kagaya ng ginagawa ni Pastor Ver ngayon. At sabi nga, lahat ng mga materials na ito ay makakatulong, pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating espiritu
na talagang natanggap natin yung spirit of the vision. Ang huling tanong ho ng maraming mga downloading na ginawa namin sa BEA, dahil karamihan talaga puro UMC, paano ba natin i-adapt yan? No? Yung how to adapt itong G12 vision and system in the UMC setting. Ang ginawa ko, ikinuwento ko lang ho yung ilang bagay na sinimulan natin dito sa Cavite. Kaya meron pong ilang bagay lang na aking isinulat lang para i-refresh yung ginawa natin. Una, sabi ko, ang ruta, meron dalawang ruta kasing pwedeng gawin through formal adoption in an annual conference level. Kasi karamihan na nagtatanong nito mga DSS. Kaya ito po yung sinabi ko. Gusto ko na i-share sa inyo para kung may magtanong o ganito natin ginagawa. Ito ay through the District Superintendent's recommendation to the Annual Conference Board of Discipleship to adopt G12 Vision System as an evangelistic and discipleship program of the annual conference. Tapos yung Board of Discipleship, letter B, recommend the approval and adoption of the G12 system as discipleship program of the annual conference. At yung pagkatapos na ma-approve na, ay nagkaroon ng pagka-calendar of events sa G12 downloading, PEPSOL, and the annual or district level. And then network with G12 mentors to facilitate the G12 downloading and PEPSOL training and seminar. Dito nangyari dahil wala ho tayo mga UMC na mga train doon sa PEPSOL, nakipag-ugnayan ho tayo doon sa G12 network dito sa Cavite na pinapangunahan ni Bishop Bien. At under po kay Bishop Bien si Pastor Vidal, at si Pastor Vidal ay naging mentor na po ni Pastor Charlie Uruwal. Kaya sila po yung unang mga team na we appreciate very much na tayo ay tinulungan sa pagsisimula. Kaya palakpakan ho natin yung ating mga kapatid, pati si Pastor Charlie, nasa po si Pastor Charlie. Ayan. Dahil talagang yung unang mga taon, sila po yung tumutok after na magawa natin ito. Bagaman, on the long process na ating pinagdaanan, nakita ho natin na meron lang konting ilang mga adjustment na dapat nating gawin. Kaya nagkaroon tayo ng reorientation uli ngayon. Kasi parang yung impact, ang may impact po yung mga encounter retreat. At ang impact po na sa mga individual. Pero ang gusto ko nating impact na marating ngayon, na hindi lang nagkaroon ng impact sa ating encounter, na tayo ay nagkaroon ng fire, nagkaroon ng freedom doon, siguro more pa doon sa focus. No, kailangan na makafocus tayo doon sa vision mismo dahil ibinabaho yung vision. Kaya lang, ang nakita kong kulang sa atin ay hindi ho natin nabigyan ng pansin yung cell group. Natutunan tayo, kaya medyo yung focus natin ngayon ay kung paano ho talaga makapag-start tayo ng cell. Dahil nakita ho natin sa presentation dun sa roadmap, ang pinaka-base ho ng lahat is na cell group. Yun ho yung home system. No? Na napakahalaga. Na doon talaga hinuhubog yung disciple. Na doon nangyayari yung true discipleship. Bagamat yung atin pong tinatawag na school system, ang maganda naman sa G12, buo na ho yung curriculum niya. Kaya pag in-adapt po natin, ay makikita natin may resultang maganda sa atin. Ngayon, meron lang question yung iba. Paano kung yung ibang mga doktrina niyan ay hindi ayon sa doktrina natin bilang mga Metodista at sa ating heritage? No? Naalala ko yung isang pastor natin, sabi niya, nung umattend na siya ng encounter retreat, sabi niya, lahat maganda, pera lang yung speaking in tongues. Di sabi ko, di okay lang. Ngayon, nagtanong ako, natatawa si pastor. Actually, si Pastor Dungalen yung nag-comment na yun. At ako naman, na-appreciate ko yung honesty ni Pastor Dungalen doon. Pero, nung nagtanong kami doon sa mga mentor, sabi nila, yung mga doktrina kasi dito talagang basic. Bakit basic? Sabi nga, kung ang pastor ang mag-aaral na sasabihin ng pastor, alam ko na yan, naituro ko na yan. Hindi ko na dapat mapagdaanan yan. Hindi natin pinagdadaanan yung PEPSOL dahil merong bagong ituturo sa atin. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon na we go through the process para kapag tayo naman ang nag-lead na doon sa mga bago na talagang walang kaalam-alam, ang naibababa natin yung talagang basic na talagang makakatulong naman sa kanila para magkaroon ng tamang pundasyon. Kasi kung sa level natin mga nagaling ng seminary, talagang lang ito. Alam na natin ito talaga. No? Kaya nga sabi ni Pastor Ber,
doon sa mga bagong mananampalataya. Actually, mga taga-Tangos, matutandang mananampalataya na. Pero nung nadinig niya magsalita, yung mga kabataan, na wala naman mga theological background yun, umatad lang yun ng pepsol. Pero makikita ho natin yung impact doon sa mga tao. So yun po yung ano nito, kasi yung simplicity of the message ay nagkakaroon na talagang malaking impact doon sa, lalo na sa mga bagong mananampalataya pa lamang. Kaya po itong G12 ay talagang evangelistic at saka discipleship ministry, no? Bagamat kapag ang isang tao na matagal na sa pananampalataya, tumanda na sa iglesia, ay magsisimula muli siyang, sabi nga, lahat ng kanya natutunan, i-unlearn niya muna. And then payagan niya lang na mayroong mga bago o luma na pumasok sa kanya, pero pag pinagdaanan niya yung proseso, nakakatulong po yun ang gusto. Kaya doon tayo nag-start, no? Kaya yung mga mentor yung mga nag-mentor sa atin, sa pamumuno ng ating mga dito sa Cavite Network through Pastor Vital, ay na-appreciate po natin yung malaking tulong na kanilang nagawa at sa pamumuno ni Pastor Charlie. Sapagkat alam ko marami ang personal na nakinabang doon sa encounter. No? Pero sabi nga ngayon, iba naman ang focus natin. Kailangan yung base naman, no? Yung mga cell group ang ating maasikaso. Yun yung unang ruta. Pangalawang ruta ho, ito kaya sinulat ko para doon sa mga DSS. Through the district superintendent level, district superintendent initiates the adoption of G12 vision and system to his or her jurisdiction. Encourage and motivate all the workers in the district to adopt G12 as evangelistic and discipleship model. Calendar an event in the district program for 3-day G12 downloading. Ginawa din natin unang ginawa noon Invite and encourage district workers to attend weekly mentoring and cell meeting. And yung binabanggit ko kanina. Parang transition na po yan. All workers must undergo personal training and seminar. Medyo maano ang term dyan, must, no? Encourage and motivate its pastor to open a cell in their respective local church. Yun pong tinatawag nating primary cell. G, calendar the event and start the PEPSOL in the district level. Yun po yung mga sinasagot ko doon sa participated by local churches with existing cell groups headed by the administrative pastor. Okay, yan po yung sa kasi ang totoo po, ang G12 hindi ko siya program. Pero dahil tayo pong mga Methodist ay sanay tayo na kapag meron isang gagawin, hindi pwedeng basta mo lang gagawin sa iglesia. Ganun ba tayo? Di ba, kunyari, isang pastor ka, meron kang gustong gawin. Pag ginawa mo yun na hindi mo pinagpapaalam sa council, magkakaproblema ka. No? Hindi basta-basta. Kaya ngayon sinasabi ng mga independent minister, bakit sa inyo kinakailangan ipagpaalam? Sabi ko, kasi yun ang aming sistema. Doon kami nahubog, ganun kami. Hindi pwedeng basta-basta. No, merong sistema, kaya nga method Kaya nga, nung senior ko ito sa kanila, talaga palang kailangan dumaan kayo sa proseso. Kasi sabi niyo, proseso rin meron din kami proseso na dapat daanan. Kaya, hindi dapat mag-away yung proseso na yun. Kailangan dumaan doon sa tamang process. So, kaya, pagdating ko sa local church, ito ho, punta tayo sa next page. Sinasabi ko sa kanila, yung G12 system complements the UMC system. Next page po, Pastor. Oops. Okay. Binasa ko na po sa inyo kahapon ba kanina? Kahapon, no? On the UMC Book of Discipline, 2008, paragraph 255 256.1 states that the local church can create a special ministry that will help the local church pursue their mission. They may adopt and create a special committee or group, to make policies and designate an office or personnel to implement the special ministry that the church adopted. Okay. So, sa UMC, local church administrative and program structure, ito medyo simple lang yung structure, bagamat alam ko, iba-iba naman yung natin dyan. Nandyan po yung church council, which is the policy-making body, yung administrative pastor, siya yung executive and implementing officer. No?
under ng council, nandun yung administrative committees, yung ating pong BOT, SBPR, Lay Leadership, Finance, yun yung admin natin. Sa program committees naman, yung NOW, Nurture Outreach Witness. Ang sinasabi sa Book of Discipline, pwede tayo mag-adapt ng special ministry. Kaya ito po, nakalagay doon, special ministry, at pwede po yun po ay G12. No? Kaya magiging ganyan ng parang sinasuggest na structure. Sabi ko sa mga DSS, kung meron pa kayong makikita na simplified o maaayos na pwede nating tingnan, open naman to kasi ito po ay draft pa lang. No, sinabit ko yung sila Bishop at sila Bishop, tinitingnan. So ewan ko, wala ko silang sagot tungkol dito. Basta sinasabi ko lang, may mga special ministry naman tayo na ina-adapt through the church conference. Okay. And then steps for adapting G12 system to the UMC local church program and structure. Paano po yan? So ito pong akin i-discuss is more on mga technicalities, no? One, the administrative pastor may recommend the adoption and approval of G12 system as special ministry parallel to the now ministry of the church at the regular church conference decided by the DS. Kung sakaling hindi naman o ginawa ng pastor yun at ang DS naman ay isa to sa programa at dahil in-adapt na rin ng annual conference, minsan kasi kahit in-adapt ng annual conference kung hindi ina-adapt ng local church, minsan kinakailangan i-reiterate sa local church. No, kasi hindi ho lahat ng in-adapt natin sa konferensya ginagawa ng local church. Kaya dito medyo talagang inano natin. Or the DS may encourage the church council through the church conference to adopt and approve G12 as special ministry of the local church. 3, existing now ministries, program and activities that complement the G12 vision must be placed under this ministry. Kung makikita ko natin na, yung, halimbawa, bibigyan ko example. Doon po sa nurturing ministry natin, sa worship, under worship, minsan, meron tayong ginagawa na, ito, yung traditional na ginagawa natin, yung worship committee, minsan siya ang tumitingin ng nag-a-assign ng mga usher, mga greeter, di ba? Part sa worship no? Ngayon, halimbawa, meron na kayong special ministry at meron ng mga tao doon sa ministry ng G12, yun na po yung mga nasa consolidation ministry. Kaya ibig sabihin, hindi na ngayon mababawasan ngayon yung gagawin ng ating nurture doon sa worship at yun ay pupunta na dito sa consolidation ministry. Kasi yun din ang gagawin nila. Sila yung mga greeters, sila kukuha ng pangalan. No, sila yung mag-start ng phone visit and then yung visit, yung home visit. Lahat yun nandoon. Kaya kung ito ay nagko-complement naman at pwedeng gawin ng ministry yun, ilipat na doon. No, ganun mo yung suggestion. Okay, so kaya marami pa mga ministry na pwedeng tutulong. No? Kasi talagang bago naman na matatag itong special ministry nito, dadaan din sila sa series of seminars about consolidation, no? About dito sa pagtatayo ng school of leaders. No? Kasi tatama din yung sa nurturing. No? So ito po. Pagdating naman sa evangelistic ng cell, yung outreach ministry, tatama din po yun. Kaya meron mga bagay na may iwan, nakakapag-concentrate na ngayon yung now natin, more specific to sa ilang bagay na hindi na nila puproblemahin dahil lilipat na po yun doon sa ating special ministry. Natatamaan nun ng G12. Okay. And then number 4, the administrative pastor should head this special ministry together with the team, sympathetic. Ginamit ko yung word na sympathetic. Kasi hindi naman mo natin talaga makukuha na lahat ng mga member natin ay agad-agad. No? Hanggat hindi wala sila nakikitang resulta. So there should be a consolidation and G12 school directors included in the team. At first, the pastor will be the initial director for both areas until such time he managed to train individuals to handle his ministries. 5. The pastor must start an open cell o yung tinatawag natin primary cell. And eventually, all promising leaders in the cell must undergo the PEPSOL process. Ngayon ako, kinakausap ko yung mga nagme-mentor, particularly kila Bishop Oriel. Meron daw silang pinakataon sa na yung mga leaders na nakita nila na kahit kunyari yung School of Leaders 1, sa halip na kukunin ng 10 weeks,
merong special training na gagawin na hindi aabutan ng ganun. No? Pero sabi nga, as much as possible, mas maganda pagdaanan yung seminar. Kaya lang sa mga tao na talagang matured na sa pananampalataya, parang na yan. No? Kaya sabi niya, pwede naman kayo mag-formulate ng gano'n to speed up. Pero be sure na talagang ito ay mako-cover lahat yung mga subject at maliwanag na sa cell group, mai-enhance yung mga natututunan doon sa SOL. Kasi kaya mahalaga ho yung cell. No? So, ganun po yung naging usapan. So, pwede ho natin tingnan yung possibility na yung para yung ating mga leaders talaga at may mga knowledge na, tingnan ho natin kung ano yung mga bagay na pwedeng tingnan. No? Kasi pinagdaanan din daw ho yun ng mga leadership nila Bishop Oriel. Pero may time din na sabi niya, balikan natin, ulitin natin. Kasi piniperfect nga nila yung system Saka kaya sabi niya, pag ang isang mentor o isang cell leader ay natuto sa shortcut, ang tendency, ang gagawin niya doon sa kanyang ime-mentor ay shortcut din. Yun ang magiging. Kasi kung anong tinanggap mo, yun ang ibibigay mo. Kung tinanggap mo hilaw, di hilaw din yung binibigay mo. Di ba? Parang ganun lang po. So, kaya patsagaan. Sabi, slow sa umpisa, pero once na naikot mo na yung buong system, sa umpisa, ang susunod nun, may speed up mo na. Kaya konting tiyaga. No? Hindi mo madali, pero ito ay talagang magbubunga kapag ito ay nasimulan na po natin yung tamang proseso. Si Cesar na naman. Okay. The pastor must choose his primary 12 in the open cell to form the G. Ito, medyo maliho ito. Mali yung number 6 na yan. Makorek ko ako dyan. The pastor should monitor and make sure that the G12 system infrastructure is in place and functioning properly. Papakita ko ho yung sample ng G12 infrastructure. Independent ho siya ng sanaw. Sige, tinanong natin, Pastor. Yung dulo na. Sa dulo po. Ang slide. Yan. Ito po ay G12 infrastructure ni Pastor Ber sa kanyang church. Kaya makita ko natin mga pangalan dyan, ay pangalan ni Pastor Ber na siyang pinaka-senior pastor. Ito ho yung sa halip na nakalagay ho doon ay GCOM infrastructure, ang nakalagay ho dyan sa ating special ministry na nakaugnay doon sa now natin. And then, ang pastor, siya muna ang simula na mag-head nitong special ministry na yon. And then, magkakaroon siya ng, kung kasi may mga event doon sa event, kailangan ng mga worship pastor o worship coordinator. Tapos, itong bahagi ng administrative and finance, pwedeng wala ho yan. Pwedeng wala ho yan. No? Unless na sinabi ng council na, sige, dahil meron tayong G12 ministry, maglagay din kayo ng inyong ways and means dyan. Kaya pwedeng pumasok na yun yung part doon, na yun nanggagaling sa budget ng church, sila ang mag-handle dito. Sila ang mag-administer ng finance. Kaya pwede din po yun. Depende na ho sa structure. Meron ng consolidation department headed by the director. Merong ministry network. Ito ho yung mga nagko-consolidate doon sa mga cell group. At kapag merong mga meeting ang mga cell leaders, kasama ko yan, Pastor, no, yung ministry network doon. Yung mga cell leaders. Saka yung cell group, yan. Yung school of leaders sa dulo. Yung dito si Pastor muna, pero pwede pag nag-train siya, magkakaroon ng school director mismo. Tsaka yung support ministry, so and so forth. So parang pinakita ko lang na pwedeng ganyan yung simplified na infrastructure o structure ng ating special ministry. So dahil tayo ay nagsisimula at wala pa ho tayong model so far sa UMC, ang ibig sabihin nito, hindi ho to final. Ang mga elders natin, kailangan po ang inyong tulong kung meron po kayo maidadagdag para maiayos pa natin ito. So ito po ay parang working paper lang. No? Hindi ko ito sinasabing final na at yan na. Kasi baka marami kayong magandang suggestion na pwede pa natin ma-improve at makita natin, nagko-complement naman pala ma-improve pa natin. So open ho tayo doon. Anyway, ang Book of Discipline ay open din sa anumang structure as long as ito ay pinagtibay ng ating church conference. So, yun po yung bahagi dyan. Ngayon, ang last part
babalik ako sa slide ni Pastor. Ito ay para sa mga pastor naman. O, tapos na tayo sa annual, district, local. Ngayon ho, another motivation para sa ating mga pastor. Choosing your 12. Okay. Ano ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2? Meron pa tayong nakalagay doon, Pastor. Sabay-sabay nga ang basahin ng lahat ng pastor. Okay? Hindi, yun na ba? Verse 2 na, 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Okay? Sige, Samuel yan. Sorry. Medyo nahihilo na rin yung computer natin. Ang dami niya kasing downloading na ginamit. Nahihilo na yung computer. Okay. Ayan. Okay. Basahin mo natin. 1, 2, ready, go! Okay. Very strong yung sinasabi ditong ni Paul. And the things that thou hast heard of me, tapos na pala, yun, among witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. King James Version. Yung sinasabi ni Apostle Paul dito, kung ano yung narinig niyo sa akin, na nasaksihan ninyo at ang marami, yun din, no? I-commit niyo yon doon sa mga tapat na mga lingkod o tapat na mga lalaki at babae who shall be able to teach others also. So, ibig sabihin, ano ho yung dito may sinasabi, hindi naman tayo basta-basta pipili ng mga alam natin na wala yung faithfulness doon, wala din yung kakayanan na magturo. No? Pero alam naman natin walang taong indispensable. Na may mga tao, akala lang natin walang kakayanan, pero dahil nasa Panginoon, nadidevelop din sila. Okay. So choosing your 12. Okay, next slide. Be strong. Timothy chapter 2 verse 1, you therefore, my child, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay, so ito ho ay maliwanag na sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na siya ay maging magpakalakas, no? Magpakatatag at patuloy na maranasan niya yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya talagang ito ho yung kahit kay Joshua, yung sinasabing magkaroon ka ng katapangan. Yung pagiging matapang at the same time, nandun din yung strength na kailangan. Okay, next. Ito, the ability to hear you. Yung mga taong marunong makinig. No, yun ho yung gauge ninyo na ito bang tao to pag kinakausap ko, nakikinig, interesado ba siya? So nakikita naman natin yung tao kung sincere sa kanyang pakikinig o hindi. Next, ability to pass on and trust. No, dito natin i-entrust daw yung mga bagay na alam natin na kapag sa kanya natin itinuro, ituturo din niya sa iba. Alam niyo, kahapon, sino ba yung nagsabi? Si Pastor, no, yung sa church nila, kay Pastor Eli, meron silang isang miyembro doon na ang trabaho ay naglalako ng pagkain. Diba? Natandaan niyo ba yun? At sabi niya, yun daw isa sa maraming nahihikayat doon sa church nila. Pero hindi yun aral. At yung itsura nga ay hindi pa kung titignan natin, hindi maganda, comedy pa itsura. Pero dahil yung nadinig niya, no, ikinukwento niya kaagad sa iba. At naniniwala ako, tama naman yung pagkukwento niya. Kaya yung iba na-encourage din. Merong mga tao, may talent sa ganun eh. Kahapon nga, nung kinukwento niya yun, sabi ko, ang qualification palang kailangan dito ay chismosa. Pero yung chismosa na eksakto lang. Kasi minsan pag nag-chismis, may sobra, may kulang eh. Pero yung mga ganun ho, maganda. Doon na talagang nagkukwento siya ng mga nangyayari. Pero alam niyo ho, ito kapag maganda ang nangyayari sa iglesia, wala tayong dapat ikabahala at ikatakot na kahit ikwento pa ng sino man ang nangyayari sa loob ng church, definitely good news yun. Pero kapag ang iglesia may sakit, mamabahala ka. Kasi sigurado ang kwentong lalabas at sisingaw sa loob ng iglesia na magagaling sa mga miyembrong nasa loob ay pawang hindi magaganda. No? Kaya nga wala tayong control doon. Hindi natin kayang kontrolin.
Kaya nga ang pastor dapat sensitive siya. No? Kapag mayroong talagang hindi magandang nangyayari sa iglesia, dapat huwag kong papabayaan na magpatuloy. At lahat ng mga mapagkakatiwalaan niya na maiayos yun, at parang dumating yung pagkakataon na lahat ng maikukwento doon ay yung pawang magagandang nangyayari sa iglesia. Good news. No? Sabi nga, hindi bad news ang lumalabas. So, ability to pass on and then entrust it to your, yung pinipili mong tao. Next. Ability to supervise. Yan. Entrust reliable men who will be qualified to teach others. O kaya ito lang, hindi lang nagpapahayag, kaya din namang magturo at magdisipulo. Pero syempre, ang gawain ng pastor doon ay katulad ng sinasabi ni Pastor Ber, tinutulungan natin yung mga nagdidisipulo. Kasi baka mamaya, basta sige, pwede ka na. Pero hindi mo pwedeng basta pwede na. Kinakailangan, sinusupervise pa rin. No? Bagamat ang ibig sabihin nun, una, i-demonstrate mo. Pangalawa, bibigyan mo siya ng pagkakataon na sinusupervise mo. And then after that, pinapakawalan mo na. Number 5. Pride. Ito, enemies of growth. Pride. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. No? Kaya dito nakikita ho natin kapag, alam niyo, nung nandun kami sa pag nandun tayo, Pastor Ber, merong isang pastor doon, sabi niya, ay, alam ko na yan. Natawa ko bigla. Kasi naalala ko yung sinasabi ni Pastor Rafi, minsan na napakinggan ko siya, na marami daw na kapag nagsisimula sila nag-orient sa mga pastor, ang lagi nila nadidinig, ang tagal ko nang alam yan no? Kaya ang sabi niya, marami daw mga pastor, ang sakit daw, acne. No? Ano ba yung acne? Alam ko na yan. No? Yun daw ang sakit, acne. So minsan, yung pride natin, dahil meron mga bagong bagay sa iba, para sa atin luma na, nagiging dahilan tuloy yun para sa halip na tayo ay makapag-encourage ng iba, yung iba nagugulat. Ako, parang itong pastor na ito ay hindi open. Ganun na nangyayari. Next. Enemies of growth. Laziness. Ayan. One who is lack in his work is brother to one who destroys. Proverbs 18:9. One who is lack in his work is brother to one who destroys. Kaya nga pag tinatamad tayo at kulang sa mga paggawa, sabi nga, kakambal ho nun ay distraction. Kaya kahit si Apostol Pablo, talagang galit na galit siya sa mga tamad. Ano sabi ni Pablo sa mga tamad? Huwag pakainin ang mga tamad. Okay. Tinan nyo nga yung mga katabi ninyo, mukhang wala namang lahat masisipag kasi araw-araw umatad dito. Next. Ito naman allies of growth. Nakakatulong naman ito. Humility. The fear of the Lord teaches a man wisdom, and humility comes before honor. So, hindi ko na po i-elaborate yan kasi maliwanag naman ho na yung pong humility ay isa sa mga virtue na talagang mismo ng ating Panginoon, He exemplify it. No, doon po sa Hebrews chapter 5, from verse 7 hanggang 10, sabi nga, ang Panginoon ay naging masunurin hanggang kamatayan. No? Kaya, minsan meron nagsabi sa akin, hindi, pastor. Sabi niya, nagulat ako doon sa sinabi nung kapatid natin na ang Panginoon bumigay din. Sabi ko, kailan? Noong siya'y nalanalangin sa halaman ng Gethsemane. Di ba ang sabi niya, nagreklamo nga siya No, if possible, this cup of suffering pass over me. Meron ba tayong nabasang ganun? Hanggat maaari itong saro ng paghihirap na ito ay malampasan ko. O di sabi sa akin ng kausap ko, kita nyo, hindi siya naging total submissive sa Ama. Ako, medyo nabigla ako dun sa, totoo yan. Ayun. Pero ang doon, hindi ang sagot ko. Pero kapatid, hindi mo tinapos yung verse kasi sabi doon, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Humirit uli. Bakit nagbago siya ng isip? Kaya lang, bandang huli, nagbago uli ng isip, sumunod. Pero nagreklamo pa rin at sinabi pa rin niya na let this cup pass over me.
Di ibig sabihin talagang ano pa rin siya, na nag-ibago ang isip, pero later on, bumalik ang uli. Kaya sinabi, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Pero alam niyo, nung pinag-aralan ko yun, naunawaan ko. Kasi, ang Greek word doon, yung aganeo. Anong ibig sabihin na aganeo? Yung agony. During the time that Jesus is agonizing, no? Meron mo mga physical manifestation. Ano ko yung physical manifestation? Sabi siya, nagpapawis ng dugo. Nakakita na mo ba kayong taong pinapawisan ng dugo? Ano? Ang sabi meron pa kang dinig doon? Yung mga, wala, parang wala ata. Pero medically, meron daw paliwanag, medically. Kapag ang isang tao daw ay tumataas ang pressure, halimbawa, magaya ng alam natin, ang sabi ng Panginoon, samahan niyo akong manalangin kasi kinakailangan kong manalangin dahil lubos akong, nagdadala, may hapis, sabi niya. At nung panahon na nananalangin ng Panginoon, puno siya ng hapis. Kasi alam niya, malapit na yung kanyang destino na siya ay ipapako sa krus. Kasi alam na yan, hula yun eh. No? Kaya during the time na ating Panginoon Kristo ay nag-agonize, ang pakiramdam niya, doon sa Garden of Gethsemane, doon na siya mamamatay. No? Kasi parang inaatake na siya sa puso doon, sa sobrang hirap ng kanya, pinagpapawisan na siya ng dugo. Tinanong niyo, meron daw mga tao kapag high blood, minsan nagmamanifest sa mata. Nagkakaroon ng parang mga blood clotting sa mata. Di ba? Ayun, parang dugo yun. Ganon din daw yung physical manifestation na sinasabi na pwedeng ipaliwanag medically, ang Panginoon during that time, pakiramdam niya mamamatay na siya sa Garden of Gethsemane. Kaya sabi niya, let this cup of suffering, yung suffering niya at that moment, doon sa garden, pass over me. Na matapos na itong suffering ko dito. Kasi kung ako dito mamamatay, hindi mangyayari yung kalooban mo. No? Kaya parang tingin niya, mukhang ang ama ang nagbabago ang isip, parang hindi na ako aabot sa krus, dito na ako mamamatay. Kaya sabi niya, let this cup of suffering pass over me, kasi hindi ito ang kalooban ninyo. Alam ko, Panginoon, pupunta ako sa krus. Pero not my will. Kung kalooban mo, dito na ako sa garden mamatay, not my will, but thy will be done. No? Kaya nung binalikan ko yung taong yun, tinaliwanag ko sa kanya, sabi niya, oh man, sabi niya, hindi pala nagbago ang isip. No? Nagkaroon lang siya ng parang pakiramdam na, Panginoon, hindi mo ito kalooban. Dito ako mamatay. No? So, yun po yung isang maganda. So, may wisdom. So, kaya, yun po, ang Panginoon mismo hanggang sa dulo ng kamatayan, hindi po siya nagbago ng isip. Naging masunurin siya. Yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 5. So, another ally of growth, godliness. I will praise you with an upright heart as I learn your righteousness laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Na maliwanag ko dito na pwede lang natin ipagkatiwala yung mabuting balita. Sabi nga doon sa lumalakad ng ayon din sa kalooban ng Panginoon. Kaya meron din sinasabi sa Peter, di ba, wag daw natin bigyan ng yung baboy, ng perlas, yung mga baboy. No, kasi babalik din siya doon sa kanyang pinagdulubugan, may putik. No, so, hindi ho yun yung mga entrusted. No, kaya kinakali, i-trust ho natin doon sa mga godly men and women. Meron pa ba? Wala na. So, yun po yung kung tayo ay magpe-pray to select yung 12, yan po yung ilan sa mga pwede natin gamitin pamantayan sa ating mga iglesia. Kaya yung mga pastor, pag-aralan mo natin maigi yung mga bagay na yan. Okay, so, tapos na ba yung inyong evaluation? Sige, may bibigay ko muna kay Pastor Berg. Nasa panahon ata tayo ngayon ng Q&A. No, ito po yung Q&A na. Bago po tayo mag-ano sa question and answer, may tatlong bagay lang po ako na nais na sa pagsisimula po natin. Katangiang bibigyan ng pansin sa pagsisimula sa takbuhin ng G12 Vision. So, ito po yung una, ayaw. Sandali po.
Ayan. Ba't ayaw niya? Okay? So number one is yung selecting and building a team. So napaka-importante po nito sa pagsisimula po natin, actually yung binanggit ni DS, yung magkaroon tayo ng courage. Tulad po ng nabanggit ko nung una, baka mamaya kay bilis-bilis nating pumili, pero hindi naman tayo responsible na alagaan talaga yung mga pipiliin po natin. Now, may mga ilang problema po sa pagpili. Una, yung careless selection, diba? Yung cronyism, choosing a team in one's own image. Kumbaga parang, ito, gusto ko to, ito, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, ito yung mga nagiging problema, and then yung being dictatorial. Yung sa sobrang taas na, kasi po one time naranasan ko sa ministry, yung bang, sabi ko parang wala nang nagsasuggest sa akin, parang lahat sila tango na lang ng tango. Sabi ko mukhang may problema ako doon parang hindi ako nagaganda at puro lang sila tango. Wala ba akong pagkakamali? Hindi ba ako nagkakamali? Bakit lahat ng sabihin ko, puro oo sila ng oo? So, ngayon, ito po yung mga critical, at ilang problema, yung careless selection, cronyism, and then yung choosing a team in one's own image, being dictatorial, not resolving conflict among team members. So, ibig sabihin, sa pag-select po natin and selecting and building a team, minsan may mga problema ako, naranasan ko rin po nung una, na dahil hindi po matatag yung team, parang kumahanap lang ako ng tao, mag-uusap kaming dalawa, ito yung problema natin In the end, hirap po kami na ayusin. Okay? Then, being a poor delegator. Yun naman pong binanggit, sino po ba yung nagbanggit na kailangan yung delegation? Si Pastor Eli. So, part po yon ng selecting and building a team. So, ito po yung mga personal na naranasan din namin para po makatulong din sa atin. And then next, transitioning from the technical level to the strategic level. Okay? This includes a folding under the pressure of the ambiguity and frustrations of higher level leadership, inability to overcome complexity, becoming mired in tactical issues or details, failing to transition from doing to seeing that things get done. Ito po napansin ko na yung mga staff pala doon sa office, kasi po meron po kaming opisina, and then yung dalawa po doon ay part ng TWEM ko. So kami po yung nagmi-meeting, nagpaplano. Kaya lang po nung una, sabi ko, hindi ako, parang yung performance po nila, nakukulangan ako. So sabi ko, Lord, ano po yan? And then, nung nakita ko po ito, nagkaroon pala ako ng problema sa kanila na maitawid ko sila from the technical level to the strategic level. Kasi pag technical level, pag inutusan mo, magwalis ka, magwawalis lang talaga yan. Kahit may makita ng taing pusa, wawalisin niya lang taing pusa kahit maiwan yung bakat-bakat dun. Kasi ang utos mo, walis. Diba? Pag hugutin mo yung mga saksakan dyan ng mga electric pan. Umalis nga, hinugot lahat ng electric pan, iniwan yung plancha. Bakit? Kasi technical level lang ang kanyang skill. So ngayon, nung kinausap ko, sabi ko, ganito. Kapag meron akong ikakaliban ang sinabi sa iyo, pinag-uusapan natin cell group, at kailangang malaman ng mga tao yan, ibig sabihin, maraming kumbaga, mas nakikita mo yung mas malaking picture kaysa dun sa detalye lamang. So part po ito na yung pagpiprepare namin, kasi ba't ko po sinasabi? Kasi baka mamaya, ang makita lamang po natin ay yung mga technical na sunod-sunod, ganito po pala, SOL, pero hindi natin nakita yung big picture. So, kailangan pala na mag-move tayo doon sa strategic level, yung nakikita natin yung big picture para hindi lamang tayo lagi nakaasa sa tao. Nung hindi na natin magawa, hanapin natin si Juan, hindi tayo na materials uli. Nung naubos na yung materials, hindi na alam ang gagawin. So, ibig sabihin, idalangin natin makita natin yung big picture.
So, ibig sabihin, ito yung transitioning from the technical level to the strategic level. And then, yung last, yung follow through. Okay? Minsan po, nagiging problema din namin ito nung nagsisimula kami, kasi napaka-importante din pala ng detail sa pagsisimula. A lack of the attention to detail which creates disorganization and unresolved problems, moving too fast, which frequently results in not finishing a task or leaving people dangling due to unmet promises. So, ibig sabihin, nagpa-fast track, nagmamadali, okay, haba-haba naman yun, 3 buwan. Naku po, isa po ako sa hari ng sablay. Talagang sinortcut ko po. Kaya ang attitude shortcut din. Alam niyo po, talagang umalis po ako, may mga nagme-mentor po sa akin, dumating po yung panahon sa G12, ganito, aatin ako, kunyari mabait ang mukha. Pero pag nakuha ka ng materials niya, iwanan ko na kayo. Parang ganun po ang attitude. Ang nangyari ngayon, yung alam niyo yung mga details, hindi ako, kasi parang masyadong umasa sa sarili, masyadong umasa doon sa galing niya. So, napaka-importante po na, alam niyo, may mga kasama tayo ngayon na pwede nating mapagtanungan. Lalo yung dito po sa Cavite, napakaganda. May network po ngayon. So, meron akong naalalang kwento. Meron daw pong isang, yung ITA. Yung ITA po ay dinala sa kumbaga parang nanalo siya ng isang free trip to Europe. Eto na, pagdating daw ng Europe ngayon, talagang itinuloy siya, yung aeroplano, napakaganda doon sa business class. Hindi niya nakatabi si Pastor Oriol doon, no? Andun ngayon, pagdating niya doon, napakaganda, napakalaki. At sinalubong agad siya ng isang itim na sasakyang napakahabang pintuan. No? Yung tawag doon sa sasakyan na yun. Limousine. Eto, itinuloy siya sa pinakamagandang hotel doon sa lugar na yon. At pagpasok niya, wow, ang ilaw, ang sahig, talagang parang ginamitan ng pronto. Makita. Eto na ngayon. Pagdating doon sa lobby, ang lambot nung yung kasi pala, yung tawag doon, carpet, talagang sabi, yung galing ganda. Tinuloy siya ngayon doon sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, to? Ito ang iyong tulugan. Ha? Napakalaki naman ng tulugan ko, sabi niya. Ang ginawa niya, sabi niya, anything po, lahat ng kailangan ninyo, meron po kayong 2 araw dito, at magpahinga po kayo dyan. So ang ginawa, sinarado ngayon, at pagkatapos umupo siya, nagpunta siya doon, naglakad siguro ng mga 15 minutes, nakarating siya doon sa kanyang kama. No? Pagdating niya doon sa kama, pag-upo niya, parang gumaganon. Sabi niya, to? Bigla siyang humiga ngayon, gumaganon siya. Sabi, to? Ayun pala, waterbed. No? Sabi niya talagang, lahat tuwang-tuwa siya ngayon. Pagkatapos, tumayo siya ngayon, sabi niya, ano na naman kaya yung hiwaga na yung napakagandang pintuan na yun. Naglakad na naman siya another 10 minutes. Napakalaking kwarto na 10 minutes. Pagdating niya, binuksan niya ngayon, bumulaga sa kanya. Napakaganda. Tapos ang ginawa niya, may nakita siya yung bathtub. Sabi niya, to? Napakalaking arenola nito. Sabi niya siguro eto na. May nakita siya, talagang iyon ang tumambad sa kanyang mga mata. Yung napakakintab na kulay ginto. Sabi niya, porcelana na talagang first time na nakita niya. Hinawakan niya ngayon. Nung hinawakan niya, sabi niya, napihit niya sa kanan. Nung napihit niya, may lumabas na tubig. Sabi niya, nung ginano niya, ay, ang init. Sabi, naku, na pinihit niya ngayon, ayaw nito. Sabi, naku, kaya gagawin ko dito, dignagan. Uy, ang lamig. Ano ito? Napakaganda naman ito, sabi niya naman. Hanggang sa ikinitna niya ngayon, natulog siya, natapos ang pamamasyal niya. Dumating yung sundo. Uuwi na po kayo ng Pilipinas, sasakay po kayo ng business class na aeroplano, at anything, sabihin niyo lang po, limousine, bagong cellphone, sasakyan, BMW, ano po ang gusto ninyong remembrance? Sabi niya,
gusto ko po yung makintab doon sa pinasukan ko doon sa kwarto ko. Sabi niya, alin ho yun? Dahil sinama niya, punta sila. Yung gripo pala. Sabi, hindi sir, yung mas sasakyan, BMW, o kaya yung aeroplano, gusto ba aeroplano? Sige, sabihin niyo, bahay, gusto niyo yung bahay. Anything sabihin niyo. Hindi na po yan, yung mamili na lang po kayo. Hindi, walang makapagbabago ng isip ko. Eto ang gusto ko. Sabi niya, gano'n. Ginawa. Ikinahon ngayon. Hindi ko alam kung ito po yung kahon na yun. Ikinahon ngayon. Talagang nilagyan pa ng mga packing tape, nilagyan ng address, pinangalan sa kanya. No, sumakay siya ng aeroplano, ipinackage ngayon. Pagdating niya ngayon doon sa bundok, sa Sambales, ang ginawa ngayon, dali-dali niyang binuksan. Sinuksok doon sa doon sa kubo niya. Ang ginawa niya, dahan-dahan niyang binuksan. Wala, sabi. Wala rin. Sabi niya. Alam niyo, parang ganun yung nangyari sa akin sa G12. Inuwi ko po ng inuwi lahat ng materials. Naku po, wala rin pong nangyari sa amin. No? So, alam niyo, ang lesson mga kapatid, no? Yung dito po, alam niyo, kailangan sinusundan po natin, huwag tayong tatakbong mag-isa, dapat meron po tayong kasama. Okay, dapat meron po tayong kasama. At magkakaroon po tayo ng problema doon sa mga details, mawawala tayo doon sa mga dugtungan. So, kasi po, mainam na may mga model po. At dito po sa district may mga nauna na, pwede tayo magtanong at yung mga, sabi nga ng aking mentor, kung kayo ay 100, dapat meron kayong matatag na at least 10 to 12 cell group. And then, kung kayo naman ay 100, at meron na kayong 10 to 12 na matatag na cell group, ang titingnan nyo lagi ay yung 500. Therefore, titingnan nyo doon kung meron silang matatag na 24, ganun. Kasi ang kadalasan kong minsan, lagi tayong nakatingin sa napakalayo na ang mga nadidinig natin, halimbawa, 10,000, 7,000, tapos ang church natin, 50, 30, ang nadidinig natin lagi, 50,000. Naku, parang napakalayo yata masyado nun. So, ibig sabihin, sa pamamagitan po ng mga network po natin, alam nyo kasi pag lumaki lang po tayo sa conference, naiinganyo tayo, sumasaya po tayo ng sumasaya, pero pag uwi natin, wala na po tayong magawa. Bakit ganun? Nadinig ko naman, natawa pa nga ako. Di ba? Ang solution po doon, may mentoring po na gagawin. So, iyon po, no? Now, sige po, dako po tayo sa mga Q&A po natin. Baka po meron tayong nais na itanong. Sige po. Sige po, Pastor. ICDS. Ang aking tanong ay iba kasi ang konteksto ng Metodista lalo na sa amin sa Cavite. But merong isang common na yung yung potential na lumago dahil ito ay bagong komperensya. Kaya gusto kong magkaroon ng follow-up sa Martes para i-detail yung ladder na ginawa mo kanina. Yung si Juan de la Cruz, pagkatapos hanggang sa pinakahuli. Oo, para nang sa ganoon malaman yung 10 lecture, yung detailed, talagang detailed siya. So, mostly kasi ang konteksto namin ay we have already win people. Wala na kami sa dahil halimbawa, magkasabay kasi yan yung winning, ang problema, mag-win ka, tagal mo mag-win, mga 3 years ka pa maka-win, ganyan. According to my observation, sa loob ng isang taon, mga 10 families ang increase namin. So, wag na kaming tumagal dun sa 10 families sa isang taon. Hirap mag-win Pero meron na silang na-win. Yung dating membro. So, i-consolidate na lang yun. So, paano yun yung process ng consolidation? Halimbawa, ang biggest church namin ngayon ay Hope or Mount Peace God.
Mga matatagal ng membro yan eh. Ngayon, kung ako yung pastor, may ladder kasi kami, kung pipili ako ng 12, siguradong may magtatampo. May hinggit, sabi niya. Yung palang 12 na yun ang paborito ni pastor. Bakit hindi ako napili? So, problema agad yun. So, yung unang-una, paano yung pamamaraan ng isang big church? Kaya gusto kong itanong kay Dr. yun eh. Dr. Eli, paano niya nagawa na yung isang traditional church na Methodista na-convert niya sa G12? Alam ko, ilang taon nung nagawa yun bago nangyari yung lifestyle ng G12 na yun. So, malaking proseso yun. Yun yung unang tanong ko. Yung pangalawa, ayun nga, yung winning from, meron na kami na-convert. And then yung kay DS naman, paano namin pasisimulan yung kaming mga pastor, every district, meron kaming mga cell group. Halimbawa, ang pastor ko 20. 12 lang yung pipiliin ko. At saka sa 20 na yon, merong hindi magsasubmit sa akin, sigurado, hindi magpapasubmit. Kasi meron doon, mas magaling pa sa akin eh. Paano yun? So, kung pipili naman ako, baka sabihin din, yun ang paborito ni DS. Kailangan makasama ako sa group niya. Parang ganun ba? Submission. So, ang nakikita ko ay in the future, pag nagawa natin ito ay malaking bagay. So, ang positive pangalawa sa akin ay tested na yung G12. Tested na siya. Parang itong product na mayroon ng mga sample. Kaya kailangan bigyan natin ng pansin. At nire-restore yung spirit ng Methodist movement. Nire-restore niya lang eh. Nire-restore, pinapaalala. So, ganun. Yung tanong ko ay Pastor, paano niya nagawa yung from traditional to it will take. Ginawa ko namin ito sa NACS kasi. Ginawa ko sa NACS. After 1 year, wala rin. Ginawa ko sa Grace noon, wala din. Ang tagal ng paano mo siya mabuo yung lives niya. So, sana dito sa Cavite ay magtuloy-tuloy. Yun siguro ang kung mangyari ito, kung matapos na yung aking pagiging DS, at ito'y nagtuloy-tuloy, napakagandang legacy na kung saan ay buong Methodista ay mag-G12. Yung G12, yung concept ng G12. Okay, salamat po DS Aris doon sa tanong. Ang totoo, yung tanong na ito, hindi lang kayo ang may tanong, kundi paulit-ulit na naitatanong sa akin saan man lugar ako magpunta. Noong nakaraang Aldous Gate Conference, meron akong nakakunta ng mga DS ng Baguio area na gusto mismong pumunta sa lugar namin. Gusto mo po doon sa worship service, gusto mo po doon sa mga cell groups na aming ginaganap para sa kayo, i-share din naman nila sa kanilang mga pastor. Alam niyo, wala namang overnight success. Ibig sabihin, kung meron magaganap na overnight success, hindi talaga totoong success yun. Yan yung kung tawagin ni Pastor Per ay namamaga. Namamaga lang yun. Ibig sabihin, kapag kami pamamaga, hindi naman talagang malusog. Nagsuswell lang siya, darating din yung pagkakataon, i-invest din siya. Ako nagsimula din sa kagaya niyong nauupo, nakikinig, tina-downloadan. At alam niyo, ako rin nagsimula doon sa yung habang nakikinig ako, act na rin ako. Sabihin, alam ko na yan. Nasa isip ko yun eh. Alam ko na yan eh. Sa katotohanan naman, konti lang naman talaga yung bago eh sa sistema ng G12.
karamihan dito, alam na natin ito eh. Ang tanong, alam na natin pero ba't di natin ginagawa? Kasi nga, yung values, hindi natin nakakatch up yung values. Kasi madalas ang naiuwi natin, yung gripo lang. Pero yung mekanismo nun, na siyang nagbibigay ng daloy ng tubig, hindi natin naiuwi. Alam niyo ganito po, yung nangyari sa akin. Ang G12 ay hindi pagpaparami lang ng miyembro sa simbahan. Ang G12 ay transformation. Ang ibig sabihin, ang transformation, unang magaganap sa sarili mo. Alam niyo sa akin, habang ako'y nakikinig, nagtitake din ako ng notes. Pag uwi ko, habang daan, ini-imagine ko yung aking napakinggan. Pagdating ko sa bahay, nire-review ko rin yun. At alam ninyo, ang unang nag-aral ako, ang unang nagpa-transform ako, kinain ko yung pride ko. Eh, hindi naman sa pagyayabang. Hindi naman sa pagyayabang hindi naman siguro ako bobo. Bakit ako makikinig sa ibang tao? Parang may pride. Pero tanong ko sa sarili ko, bakit yung church niya lumalago yung church ko hindi? Eh samantala kapag yayabang ko naman, ako'y honor na ako'y gumraduate. At siya, hindi ko alam kung gumraduate nga ng seminary o hindi. Eh ba't ako makikinig sa kanya? Alam niyo mga kapatid, it's a matter of changing yourself. Yung pong transformation dapat magsimula sa atin. Kasi kung hindi ganoon, magiging superficial lahat ng ating ginagawa. Halimbawa, in terms of soul winning, bago ako magturo ng soul winning, kinakailangan meron muna ako na win na soul. Ipapakita ko yung sa member ko, ito yung na-win ko na soul. Madali lang gawin to at kaya na rin gawin ito. At yung aking na-win na soul, tinuturuan ko siya mag-win ng soul. Eh, magpapahiya yung mga dating dumadalo. Sabi kong ito'y bago lang na dumadalo nito, tapos nakapag-aya na. Dapat ako din. Alam niyo mga kapatid, ala namang overnight success na nangyayari. Paunti-unti, paunti-unti. Bagamat, kung titingnan natin na napaka-bilis na lumago yung aming church, ang totoo niyan, nagdaan din naman ako sa trial and error. Hindi lahat ng ginawa ko ay perfect. Meron din naman akong ginawang mali. Isa sa maganda na aking nagawa, yung tinatawag ng vision casting. Ikinukwento ko sa aking mga officer sa church council, sa mga officer ng kalalakihan, yung aking bagong naririnig na strategy. Ikinukwento ko yung malalaking simbahan. Ipinakikita ko sa kanila na itong mga simbahan na ito, merong mga simbahan na ang member na dumadalo, hindi lang 1,000, merong 5,000, merong 20,000. Ipinakikita ko sa kanila yan. At doon nila nakita, nakatch nila yung vision. Hanggang sa merong mga membro na merong, sa church natin, merong mga amo, merong mga tau-tauhan. Ay, sorry, sa term. Hindi pala tau-tauhan, tauhan. Alam nyo bang, minsan, pagkatapos kong magturo ng Sunday school, pag-upo kong ganyan, biglang tabi sa akin isang kalalakihan. Pastor, pwede ka bang mag-Bible study sa mga tauhan ko sa factory? Ayun. Ibig sabihin, nakatch na niya yung vision. Ibig sabihin, siya rin gusto nang mag-aya. Kaya sinamantala ko yung bagay na iyon. At meron pang ibang miyembro na nag-aya naman sa akin sa kanilang factory. Hanggang sa dumami na ng dumami, at doon sa mga factory ngayon, nagtatayo kami ng mga cell groups. Tapos, meron isang kaibigan na may-ari ng factory na hindi naman din Metodista. Nakita niya yung kagandahan. Sa isang gabi na pagdaraos ko ng worship service doon sa factory na yun, worship service na kasi ang dami-dami nila eh. Naupo siya ron. Pagkatapos ng worship service, ang sabi sa akin, pwede siguro sa factory namin yun. Sabi ko, pwede.
Kaya yung isang worker namin, mission worker namin, doon naka-assign sa factory niya. Alam niyo ba, kung tutuusin, madali naman itong gawin. Kaya lang, hindi natin nagagawa. Yun pong pag-uwi ng soul, kinakailangan, iyon ay magkaroon ng follow-up. At ito na nga yung follow-up yung itinuturo namin sa inyo. At kinakailangan magkaroon din sila ng tahanan na mag-aalaga sa kanila. Yun nga yung cell group. Sa makatuwid, ito ay isang proseso na kung saan, kung susundan lamang natin na walang agam-agam at kakayaan natin dumaloy sa sistema ng ating simbahan, ay magiging maayos. Yung takbo ng ating simbahan, ang totoo niyan, hindi lang ang mahalaga ay dumami tayo. Ang mahalaga, maging matatag tayo. Di ba? Na kung saan, day and night, magpapatuloy yung iglesia hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Okay po ba, DS? Nakita ko yung wisdom kasi gusto kong ipasok yung G12. Paano tayo mag-penetrate o mag-entry sa local church? Habang kinikwento ni Pastor yon, ang nakita kong pamamaraan niya, itunuloy-tuloy niya lang from himself na mag-create ng maraming Bible study. And at the end, dumami na dumami, G12 na pala yung pinapasok niya. Kasi yung ibang pamamaraan, ganito eh. Sa annual conference namin, sabi nila, G12 daw. Nilalagay ko sa council ngayon, kung papayag pa kayo, pagbotohan natin, ang G12 ministry, ang hirap po, Pastor, pumasok. Pagka ganon. Yung wisdom ni Pastor, sabi niya, nakats niyo yung vision, magtayo lang kayo ng maraming mga Bible study, cell group. Depende kasi sa context eh. Kailangan ang pastor wise at mautak ng style niya. Parang hanggang sa pagdumami na yan, siyempre, pag nag-report ka sa DS na maraming G12 or cell group, positive sa yan. Hanggang, sabi nga nila, yung word na masisip-sip na ng buong church yung life ng G12. So, ayon sa nakita ko sa kanya, hindi siya dumaan sa traditional proseso na ipaalam sa board, kundi si pastor, dumami, nagtayo siya, and then in-impart niya sa mga bago, usually sa mga bago eh. So, ang mangyayari siguro, sa mga papastor, kung sino yung gustong sumunod, let it go. Pastor, alam niyo ang nangyari dito sa amin, yung nag-start kami ng G12, nagmula sa taas eh. And then, hinayaan ko yung mga pastor, yung mga idea nila. Sa distrito ko, mostly 50%. Pero ngayon ho, halos lahat na eh. Hinayaan ko, naging malaya, sige, makinig lang kayo ng makinig. Ngayon, halos lahat, 100% na sa distrito ko eh. Pero hindi ko ininsisyon. Tinitignan ko kasi, pagdating ng church conference, ini-evaluate ko yung mga increase ng membership. I am not yet still satisfied. Sabi ko nga, hindi pa rin eh. Kaya nga papasok ngayon na G12, ako mapagbiro eh. Mag-G12 ka kasi, tignan nyo itong mga pastor, G12. Pero actually, mga biro lang yun, pero actually, it will help in your ministry. Tested ko na personally, sa pag-iikot ko rin sa maraming churches, iyan na yun eh. Paul yung Gitchu, biggest church in the world. JIL, G12 yan, at marami pang iba. So, pwede siguro makapagtanong ibang pastor kung paano makapagpasok. Sige, Pastor, ang dami ng hindi ko ako presided. Nasusundan ako doon sa sinabi ni D.S. Aris. Isa sa mga dapat na mangyari kasi ganito. Ang isang cell grouping, o kaya G12, hindi magpa-prosper kung hindi ito susuportahan ng senior pastor. Kasi, dapat ang pinaka-head nito ay yung senior pastor. Pag halimbawa yung senior pastor, pinabahala niya ito sa kanyang assistant pastor o sa kanyang mission worker, tinitiyak ko sa inyo, hindi magpa-prosper yan. Kaya, napakahalaga ng role ng senior pastor. Tinatanong ni DS dyan sa akin,
kung naipasok ba ito sa Church Council. Ganito po nangyari. Dahil sa aking excitement, tuwing Tuesday night, minimit ko ang aking mga UMM, United Methodist Men. At nandun sa United Methodist Men, yung aking lay leader, yung chairman ng aking council, yung presidente ng kalalakihan, yung mga key persons doon sa Church Council nandoon. Nung ipinapaliwanag ko sa kanila yung sistema ng G12, isa sa mga vision casting ko kasi, paano tayo makakarating doon sa pagiging mega church, doon sa pagdami ng ating bilang, sa pagiging matatag na church. Diniagram ko na kung paano si Jesus Christ, merong 12. Dapat, sundan natin yun. So, merong 12 na ganyan, pagkatapos yung 12 sa baba, merong mga 12 din, and so on. Ang tanong sa akin ng chairman ng Church Council, Pastor, sino yung mag-head doon sa 12 na nasa taas? Ang sagot ko, ang senior pastor. Walang iba kundi ako. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, pastor. Darating tayo dyan. Ang ibig sabihin, supportado niya yun. At yung pagpapatuloy ng G12 system doon sa church, dapat ganito po. Dapat magkakaroon ng kumpagay transition na wala siyang babanggain. Hanggat maaari, walang friksyon. Kasi kapag meron siyang babanggain sistema, may babanggain siyang tao, merong friksyon. Magiging mabagal yung pagtakbo ng sistema. Alam niyo ang mahalaga ito? Sabi nga ni Pastor Ber, relation. Una, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw sa asawa mo, sa mga anak mo. At pagka nakita yan ng congregation, magsimula sa pamilya ng pastor, madali nang susunod ang simbahan. Ang church ko po ay hindi naman isang maliit na simbahan. Hindi naman isang mission church. Isang regular church. Kung tutuusin, may maraming mga prominenteng tao na naroroon. Pero bakit naipasok yung G12? Dahil ang una kong inayos, yung aking relasyon. Relasyon ko sa aking pamilya, relasyon ko sa mga kaanib na iglesia. At alam niyo ang kapatid, pagka inayos niyo yun, magiging madali para sa atin. Yung mga technicalities na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan, walang question dun eh. Sa akin niya, walang question. Yung mga naririnig ko na sa ibang mga church na kino-question sila, bakit gano'n, bakit ganire. Ang totoo sa aming church, wala ni isa man na nag-question sa akin. Kasi nakita nila kung paano lumalago. Nakita nila kung paano umaabante ng church. Yung nangyari sa iyong church, Pastor, really fantastic and miraculous one. Kasi, dumating ka doon, 150 members lamang ang iyong dinatnan. But within a span of 1 year, naragdagan ng 250 people. Now, at one time, sinabi ni Dr. Jose, building roads and bridges is great. But building human beings is the greatest. The greatest sapagkat yun ang pinakamahirap. Iniisip ko lang, within a span of 1 year, paano kaya nag-build up kaagad ang Christian living ng 250 individuals na yun? Itatanong ko sana kung ano yung mga, aside from applying G12 system, itatanong ko sana kung meron pa ba ibang mga factors na nakatulong upang mag-come up kayo sa 250 additional members. At nabanggit nyo na kanina, na meron pala kayong eskwelahan. At meron kayong ilang mga members na meron mga factories. Tama, basta? Malaking bagay talaga yun. Basta meron ang isang pastor, meron lang point of entry
malaking magandang point of entry yung eskwelahan at saka yung mga factories. Parang captive na yung mga yun eh. Lalong-lalo yung mga empleyado. Pag sinabi ng member, pupunta si pastor, mag-aaral tayo sa banal na kasulatan, magkinig kayo. At bibigyan naman ng factory owner ng oras ng mga manggagawa ng mga tamang manggagawa. Kaya't isa pang pumasok sa akin kasi paano? Ito bang cell group leaders ninyo ay mga paid staff po? Full-time ba sila sa kanilang pagiging cell group leaders? Meron ba kayong ilan sa inyong paid workers? Marami ba kayo? Puro mga volunteer. Well, nabanggit ko na yung ibang kwan. Meron ba kayong ibang factors pa na kwan nakatulong para mag-up kayo sa ganitong karaming bilang? Yung ibang mga factors. Wala. Aside from, meron kayong mga member o na may mga factories at meron kayong eskwelahan. Okay, thank you. Ang totoo, wala kami ibang gimmick, wala kami evangelistic campaign. Ni minsan hindi kami nag-conduct ng mass evangelism. Yun lang po, wala kami maisip na ibang bagay na ginawa namin. Ang totoo, relational lang talaga, relationship. Napakahalaga. Sige, Pastor Evan. Sige po, yung naka-white. Sige. Suno lang kayo. Magandang hapon po. Medyo pangit lang yung aking boses. Magpapahinga nga sana ako ng 3 araw na ito pero hindi ko na pinili magpahinga at gusto kong lumalaw at makinig. So una sa lahat, salamat sa inyo, magigiting na lalaki ng Panginoon. Lalo na sa mga dalawang ito, hindi taga rito sila. Kanina sabi ni Pastor Ili, miss na miss niya na yung kanyang asawa. Sigurado pagdating mo doon, nung mainit na pagtatakpo. So, mga kapatid, yung na-share po sa atin ay talaga pong makakatulong itong cell system na ito, yung small groups. Ang problema lang, ang problema dyan wala na sa system kundi doon sa personal natin. Ang importante kasi dito, yung meron ka talagang personal encounter sa Diyos. Marami kasi sa ating mga workers o membro ng church, born Methodist, hindi nila naranasan yung spiritual birth. Hindi nila naranasan yung tanggapin mo yung Panginoon. Lord, sinusuko ko sa iyo buhay ko. Walang ganon walang pagtanggap. Hindi, nakasanayan na yun na lumaki, na Methodista na talaga. So dahil doon, walang spiritual values na na-inject sa kanyang puso. Hindi niya kayang i-lead ang tao para sa prayer of acceptance. Hindi niya alam kung paano ipatanggap yung tao. So dahil doon, mostly ng kanyang mga messages ay wala doon sa evangelistic message. Mostly ang kanyang mga messages ay puro head knowledge. So hindi pang evangelism talaga yung mensahe. Kaya ang nangyayari, hindi maganda yung impact. Ang nangyayari, ito busog na busog yung isip. Pero yung puso ay malayo sa Panginoon. Minsan, nasasabi nila, ang ganda ng sermon ni Pastor, may mga Greek pa, may mga Hebreo pa. Anong impact nito sa buhay mo? Wala. No? So, importante yung mga kapatid na meron talagang personal encounter. No? At yung personal encounter sa Panginoon, dinidesire ng puso yon. Huwag nating hanapin sa ibang tao na sila ang mag-encounter sa atin. I-desire ng puso. Kahit nag-iisa ka lang sa kwarto mo, kapag nanalangin ka sa Panginoon, Lord, ano ba yung personal encounter? Ano ba yung gagawin ko, Panginoon?
iniserve nyo sa Panginoon at ipapatak po sa inyo yan, ibibigay sa inyo yan. Ako naging dalangin ko yan kasi nakita ko sa TV yung mga tao, ang daming nakikinig sa kanila, natutumba yung mga tao, nagpapalayas ng mga demonyo. Isang araw pinaranas sa akin ng Panginoon niya kasi sabi ko, bakit sila meron ako wala? Pareho lang naman kaming anak mo, Panginoon. So isang araw pinaranas sa akin ng Panginoon niya. Dinala ko ng bagyo. Si Kuya Paul pa yung nagbigay sa akin ng tawag yan? Yung registration, no? Siya ang sumagot sa akin lahat yan. So dinala ko ng bagyo, naranasan ko kung paano magpalayas, paano yung karanasan ng spiritual experiences. So pag meron ka nag-encounter na ganyan mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor Eli kanina, magkakaroon ka kasi ng magandang vision sa church. Yun din ang vision ng mga membro eh. So pag nakita nila spiritual ka, susundan ka nila. Magkakaroon kayo ng magandang relationship. So pag magkaroon kayo ng magandang relationship, may establish mo yung leadership. Pag na-establish mo yung leadership, hindi mahirap ipasok to. Kasi yung tiwala nila nakuha mo na. So, ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mong ma-establish ang leadership. Sa ngayon mga kapatid, 3 years na ako sa Hope. Alam nyo naman yung nangyayari sa Hope. No? Salamat sa Panginoon dahil unti-unti yung leadership doon na i-establish. Noong nakaraang Sunday, nag-start ako magturo ng tungkol sa cell grouping. Hindi marami ang dumating, kukunti lang. Pero in-announce ko yun. No? Mga leaders ang dumating doon. Kunti lang sila. Pero hindi ako nagdaramdam doon kasi yung kunti na yun mga kapatid, doon ako mag-i-start. At alam nyo, na-catch up nila yung vision ng cell group. So sabi nila, Pastor, isermon mo. Just imagine sila na nagsasabing isermon ko daw during Sunday para yung iba ay makuha din nila. So, kukunti lang yung pero sila na yung nagbibigay ngayon ng inspirasyon na gawin ko na yun during Sunday para makatch up din ang mga ibang membro ang duty ng ganitong gawain. So, una mga kapatid, yung tanong paano makakapagsimula, paano makakapag-establish. Una, spirituality natin. Seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ay kung tayo mismo tatamad-tamad, walang mangyayari. Kasi nagmo-modeling tayo eh. Tayo muna, model ka sa prayer, model ka sa spiritual life, lahat. Gagawin mo yun. Kahit medyo pagod ka na, kahit alas 12 na, gabi na. Kung sinabing dalaw ka. Pag nirequest nila sa iyo ganun ka, di gawin mo na. So, lahat ng mga gagawin ay dapat gawin mo para pag mo sa kanila, pag request mo, walang problema. Kasi nakapag-establish ka ng kaibigan. Sa una, medyo mapapagod ka, pero yun ay strategy mo yun para mapenetrate yung puso nila. Hindi ka naman dito magiging magpapakabayani o parang superman ka. Starting lang yun. Kasi pag una pa lang tumanggi ka na, hindi kayo, kailangan ninyo, magtrabaho din kayo, kailangan nyo pa rin. Pag ganyan, hindi pa nila naintindihan, away na kayo. Pero kaibiganin mo muna, maging maayos ang relationship ninyo. Pagdating ng panahon, pag-request mo, okay na yon. So, spirituality, mga kapatid, kung hindi nyo naranasan pa kung paano magpatanggap, wala kayong karanasan. Tama yung mentoring. Sumama kayo sa mga evangelist na mga pastor. Pag nagpapatanggap sila, nagpupusin sila, sumama kayo doon at magkaroon kayo ng karanasan. So, unti-unti po, mangyayari yun, yung pangarap natin dito sa buong Cavite. Yan, salamat po. Okay, sige po. Hindi naman po ako mag-lecture, dalawa lang yung tanong ko. Yung isang tanong ko, paano natin may adapt itong G12 sa pamamagitan ng ating sistema na yearly ay nililipat yung mga pastor.
hindi kaya kung sakali yung ating obispo ay hindi niya tanggap yung itong pamamaraan, hindi kaya apektado yung ating yung sistema ng yung G12. Tapos pangalawang tanong ko, kung sakali merong panibago na mas magaling ang pamamaraan o naipublish na libro na popular sa buong mundo na magaling na paghihikayat, hindi kaya baka sa susunod ito na naman ang i-adapt natin? O kaya kung sakali na i-publish ko yung libro ko, baka pwede bang maipasok din? Okay, mga kapatid, okay ba tayo? Meron pong dalawang tanong. Paano daw kung magpapalit na? Okay. At yung obispo ay hindi sang-ayon sa G12. Valid naman daw yung question na yon. Pero alam niyo mga kapatid, itong pinag-usapan natin dito, alam niyo kung saan tayo nakafocus pag gano'n ang tanong? Nakafocus tayo doon sa sistema. Ang pinag-usapan natin dito is more than a system. Ang pinag-usapan natin dito, value system. Kay may G12 o wala, mandate ba ito ng Panginoon? Ibang gospel pa rin yun eh. Kaya lang, meron isang model ngayon na pinapakita sa atin. Yung pangalawang tanong, paano kung meron naman bago? Ang tanong, ito kasing G12, time-tested na. Tried and tested. At marami mga records ang lumago sa G12. Ngayon, hindi naman tayo pinipilit na gayahin ito. Ang sinasabi lang, ito ang nangyayari doon sa mga nag-G12 at yung mga evangelical churches na gustong mag-adapt, open kasi hindi naman ito sinasabi nila Cesar Castellanos, amin lang ito. Pag nag-G12 kayo, magiging bahagi na kayo ng church namin. Hindi. Movement ito for yung Great Commission na makasunod ang lahat sa apostolic mandate. So, sa akin, it doesn't matter kung G12 o hindi yung gamitin ninyo sa local church. Kaya lang natin ginawa itong training na ito para ipakita ang isang model na naging effective sa maraming mga churches. Dahil meron siya talagang sistema. Pero ang ating binabato dito is more than a system. The spirit of the vision and the values. No, yung value system na magpalitan tayo. Ngayon, kay gusto ng obispo yan, kay ayaw na obispo, kung ayaw ng DS, pag ang isang pastor ay mayroong personal transformation, sisingaw sa kanya yung magdi-disciple talaga siya. No, siguro ganun ho yung talagang natin. Kaya lang ngayon, binibigyan tayo lang ng pattern para at least sa pagsisimula mo, meron kang simulan. So yun po ang sinasabi. Pero ang bottom line ng lahat, eto, pag ang isang pastor hindi okay ang relationship sa church, may problema na kagad. Lahat ng gagawin ng pastor ngayon, medyo may konting yung mga, lalo na yung mga hindi kaayos sa relationship, yan ang nagko-question. Pastor, okay ba yan sa atin? Pastor, binigay mo ba yan sa ating council? Yung mga ganun, marami na ngayong gagawin mga issues. Kaya yung ruta na sinabi ko kanina, ruta yun, nung karanasan tungkol doon sa annual conference district level. Pero yung ruta naman na pinanggalingan ni Pastor, tinan nyo, dahil okay ang kanyang relationship, hindi pinag-uusapan yung kanyang ginagawa kung kailangan ba ipasok pa sa council. Pero later on, sabi niya, inadapt na rin ang kanilang council. No? Yun din yung sinasabi ni Diaz Malatan, pwede mag-start yan na wala naman pa ito, pero magsimula sa pastor. Ang bottom line, relationship. Si Pastor Randy. Last two na lang po. Last two na lang. Kanina para si Pastor Manny. Okay na, bigyan natin. Ano po, ito ay talagang tanong. Kasi merong nagbalak talaga na mag-G12, ini-impose doon sa church. Pero ang gusto ng mga taga-church ay kaysa sa cell group ay Bible study. Then, ang sinasabi naman namin, yung cell group po, nandun na nakapanood na yung Bible study. Kaya ang problema, narinig ko kahapon, ang cell group ay hindi pwedeng gawin doon ng Bible study. Mayroon ibang place para sa Bible study. Kaya nagkaroon ako ng tanong. Kasi yung pinag-uusapan natin, G12 system. Sa system ng G12, at sa ilang mga pag-aaral about small group, ang pinaka-value kasi ng small group ay hindi yung Bible study.
ang value ng cell group ay yung maranasan noong bawat isa. Kasi isa sa mga values ng cell group ay naging devotion eh. Ang cell group leader ay facilitator. Halimbawa sa devotion, kagaya ng ginagawa namin, kamusta yung iyong devotion? Doon pa lang, meron ng lumalabas na word. So, ano nangyayari kung Bible study, limited ka doon sa pwedeng pag-usapan. Pero, ang sinasabi kasi ng G12, meron kasi, kung pag-aaralan nyo lang, gusto nyo tungkol sa foundation, mga basic foundation tungkol sa mga doctrine, masasakop yun ng SOL. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ganito. Merong isang taga-Bulacan, sabi niya, hindi niya ginagamit yung salitang cell group. Pero ang meron sila Bible study. Pero ang ginagawa nila sa Bible study, hindi Bible study. Ang ginagawa niya yung cell meeting. Kaya nagtataka yung mga miyembro, sabi niya, Pastor, bakit parang hindi naman kayo nagtuturo? Pero alam niya, okay din yung nangyayari sa atin. Tingin namin lumalago din kami. Pero kailan ba tayo magkakaroon ng lesson? Ano bang book ang gagawin natin? Gagamitin natin? Kasi nasanay daw sila doon sa PDL. At matapos na nila yung PDL, wala na yung manual, yun ang hinahanap ng mga tao. Pero later on, napansin nila, sabi nila, pero parang mas gusto namin tong bagong style ninyo. Akala niya bagong style yun, pero hindi niya alam, pinapatakbo sa cell group. Kaya tingin ko, it doesn't matter. Alam niyo, totoo nga, kahit wala yung G12, basta mag-start lang kayo ng cell group, at kung yun man ay Bible study, go ahead. No? Pero ang maganda doon sa Bible study ba ninyo, nabubuo ang relationship. Nakakapag-minister ba? No? At saka, naipapasa ba yung DNA na kinakailangan, itong nasa Bible study group na yon, ay darating yung time na siya din ay magiging leader. Parang ganun lang siguro. Siguro medyo tama yung sinasabi ni Pastor, medyo parang nakakonfused lang. Bakit magkaiba? Kasi sa G12 talaga sinasabi, ang cell group ay hindi Bible study group. Kundi accountability group talaga siya. Si Pastor Manny, last na. Nawala si Pastor Manny. Sige. Lababas na po siya para po mag-ano. Ano po, yun pong, kasi yung isip ko po ngayon, may Bible study group po kasi ako. Sabi ko po, kay Pastor Manny, kung yung bang Bible study group, i-convert ko na sa cell group, ano po. Tapos, paano po i-adapt yung style po ng G12? Kasi magiging primary group muna po siya eh. At sa pasimula. Ang aking pong tanong ay, pwede ko po bang i-adapt yung lap doon sa one verse lang po, tapos tatanungin sila ang key word na nakita mo sa text na ito. Pwede po ba yan? Okay, ang sinasabi ni Pastor, pwede ko bang gawin yung Bible study group ko maging cell group? Sabi ko, pwede naman i-transform. Pwede nyo i-transform yun. Tapos, kung halimbawa, part ng lesson mo ay kailangan makita natin yung kahalagahan ng personal devotion, and then, magbigay ka ng assignment sa kanila para mag-Bible study hanggang nagagawa mo na yung lap na yun. Kasama yan sa 10 mistakes ng isang cell leader eh. Hindi natin na-discuss yun kasi wala pa tayong cell group. Pero, alam nyo, medyo magkakaroon tayo ng problema kapag ganon. As much as possible dapat sa mo. Kaya sagot no. Pastor, hindi na? Okay, alam ko medyo last. Convocation po natin, announcement na. February 1 to 3. Meron pong circular na binigay sa amin si Bishop. Ibibigay niya na sa opisina ng DS para kami na ang magbibigay sa dito. Basta yung registration, kami na raw ang mag-collecta. So, yun ang sinabi lang sa amin sa sulat. So, 2,000 pesos po per worker. And then, February 1, 2, 3, dito po tayo sa CCT. Tama ba? O CTC? CCT. Okay. Ang oras po ng umpisa, oras ba? 9 o'clock. Okay, 9 o'clock.
Kasi yun po ang ano namin in-house. Kasi lahat tayo ay, kung ilan po ang magre-register, yun po ang talagang i-accommodate. Kaya ang gusto ko